Sige po, praise the Lord. Sige po, makakupo na po ang lahat. Batiin niyo po nga yung katabi mo, sabihin mo, kamusta ka na? Yan, sabihin mo ako'y nagagalak na makita kang muli. Yan, nagagalak po ba? Yan, kitang-kita naman sa mga mukha. So, mga kapatid, ay isang magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Pastor Eleanor, in behalf of Pastor Wendell, sa mga nanonood ngayon through online. Ayan. So, praise the Lord! At, di ba, nung pandemya, nakita naman natin kung gaano natatakot ang mga tao, no? Bawal lumabas kasi nga merong pandemya. At nakita natin ang pagkilos ng Lord sa buhay natin dahil iningatan po niya tayo at nandito po tayo muli. At ibig sabihin, may purpose po ang ating Panginoon. Sabi nga ay, kung ang China, ang Russia, ang France ay mga powerful na country, ay naghahanda po sila ng mga ganito. Ayan, alam niyo po ba yan? Yung mga super robot na kung tawagin, mga AI, tama ba ako? Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab. So, bakit po sila naghahanda? Naghahanda sila sa malakihang digmaan. Yun yung pinaghahandaan nila. At dahil trend po yan ngayon sa buong mundo, halos lahat ng mga powerful country ay naghahanda po niyan. Di ba, may mga digmaan nga rin nangyayari ngayon. Nakita natin sa Israel, sa Amerika, sa Iran. So nakita natin high-tech yung kanilang mga pagka naglalaban-laban sila, no, sa ibang mga drones. So kung ang mundo ay naghahanda ng mga ganyan, dapat tayo rin ng mga Kristiyano naghahanda rin. So tama-tama rin yung devotion ni Pastor Joby kanina, yung coming ng ating Panginoong Jesus. So naiisip nyo na po ba saan napatungo ang mundo? Yan. Naiisip nyo na po ba yan? Na ano nyo na ba saan mapatungo? Alam nyo mga kapatid, ang Bible na mismo ang nagsasabi sa atin kung saan patungo ang mundo. Saan? Sa pagtatapos. So, hindi po na po tayo dapat masusurprise tayong mga Kristiyano kasi alam na natin kung saan patungo ang mundo. Amen? So, bilang mananampalataya, ang higit natin dapat na pinagtutuunan ng pansin ay yung kung paano ba tayo maghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kung ang mga powerful country ay naghahanda sila, nagpe-prepare sila, gumagawa sila ng mga sophisticated na products, ganun din po dapat po tayo. Doon po tayo dapat na maghahanda. Yun yung dapat na nakapokus lamang po tayo, mga kapatid. Kaya nga sa 1 Thessalonians, si Apostol Pablo, sinulat po niya yan at paulit-ulit niyang pinapaalala sa mga tiga-Thessalonian yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, di ba? At dito, sinasabi niya na ito dapat yung ginagawa natin. And then, kasi nga, the Lord has come. Darating ang Panginoon. At dito po tayo magpo-focus. Sa 1 Thessalonians 5:23, isang verse lang po yan. So, may I ask everyone na basahin po natin ang ating ang ating verse for today. Yan Sige, 1, 2, 3. Amen. Lahat naman tayo nag-almusal, ano? Praise the Lord. Pagpalain po tayo ng Diyos. Babasahin ko po siya sa New King James Version. 1 Thessalonians 5:23. Now, may the God of peace Himself sanctify you completely. Yan. And may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. So pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. So kung makikita natin dito sa isang verse na to, ay kitang-kita naman na punong-punong rekado siya. Kumbaga sa isang ulam ay kumpletong-kumpleto siya. So makikita natin yung mga pointers dyan. Mamaya talakayin natin yan. Isang napakagandang paalala po ito sa ating mga bilang mananampalataya sa Panginoon. Or naiisip niyo po ba, natatanong niyo na ba sa sarili niyo na, ako ba'y tunay na Kristiyano? Sometimes, di ba, nagda-doubt tayo. Kasi nga, sometimes we feel sad, natatakot, kahit na alam naman natin sa salita ng Diyos, 366, na sinabi, do not fear, di ba? Do not afraid.
Pero still, natatakot pa rin tayo. So, yun nga po, mga kapatid, ito na ang ating pagtutuunan ng ating pansin. Sa verse 23. So, ang principle po ng Panginoon, hindi po yan nagbabago. Nananatili po yan. So, yun dapat yung ating pangahawakan. Yun yung dapat na iniisip natin. Kumbaga, nung tayo, hindi pa natin nakikilala si Lord Jesus, alam natin, kumbaga, sumasabay tayo sa agos ng mundo. Diba? Hindi pa natin kilala si Lord. Parang yung prinsipyo ng mundo, alam natin ay dapat nakakalamang ako. Tama? Dapat gumante ako kasi ginawa niya ako ng hindi maganda, hindi pwedeng hindi. Hindi tayo papatalo. Yun yung prinsipyo ng mundo. Yun yung time na hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon. And minsan pa nga, kahit mga Kristiyano pa tayo, pero hindi pa rin tayo lumalalim sa Panginoon, hindi pa rin natin siya nakikita, hindi pa rin natin nararamdaman si Lord Jesus sa buhay natin. May mga ano pa rin tayo, di ba? Nung ako po, honesty, aminin ko, ay nung hindi ko pa talaga malalim pa ako sa Panginoon, as in talagang baby Christian pa talaga ako, tinanggap ko si Lord Jesus, ganun lang. Alam niyo, kasi may Facebook na nun eh. Pag meron akong nararamdaman na hindi maganda, ay post ko yan sa Facebook, talaga. Tapos pepiestahan yung mga tao, di ba nagbabasa sila, gaya. O kaya kapag meron akong hindi gusto, talagang what you see, what you get, parang gano'n. So sobrang prangka, sobrang ano. Pero nung habang lumalalim po tayo sa Panginoon at dahan-dahan niya po tayong binabago, doon mo naaalala at doon mo nararamdaman at doon mo nakikita, ay, mali pala ito, hindi pala ito dapat. Di ba? Kasi pagka naano na po natin si Lord, nalalaman natin ano ba yung tama at hindi tama. Kaya po mga kapatid, mapakaganda po talaga at tunay na isang malaking biyaya, isang malaking blessing po sa buhay ko na nakilala ko ang Panginoong Jesus. Napakalaking biyaya po talaga nung paunti-unti lumalalim. At hanggang ngayon po, binabago po ako ng ating Panginoon. Walang sino man dito magsasabi na, ay, matuwid ako, malinis ako, ay, mas mabait ako kaysa kay Lenore. Mga ganun. Wala po magsasabing ganyan. Meron po ba? Wala. Sa biyaya po ng Diyos, kaya po tayo nakakagawa ng mga bagay na mabuti. Amen. So, tuloy po tayo. So, yung 1 Thessalonians po kasi, kung babasahin po natin yan, ay sinasabi rin po ito, sabi ng mga Bible scholar, ito po ay isang prayer for postscript ni Apostol Pablo. Or pwedeng sabing PS, pahabol na sulat, sabing ganon. At ito rin ay napakagandang prayer, paalala niya po sa mga 1 Thessalonians. At sinulat po ito ng between 60-70 after death ng ating Panginoong Jesus. So, yun doon po siya sinulat. And then, applicable po ito still sa ating lahat. Amen? So, nakakatuwa, no? Kapag binabasa natin, imagine, ilang daang taon na yan na sinulat yung 1 Thessalonians at binabanggit dyan yung pagbabalik ng ating Panginoon. Di hamak na may isip natin na mas malapit po yung panahon natin ngayon kesa nung panahon po ni Apostol Pablo. Amen? So, ang ating pamagat, God's Word will sanctify you. Ano ba yung sabihin ng sanctify? Sanctify sa Tagalog ay magpabanal. Yan, binabanal tayo, nililinis tayo. Kaya nga, di ba, kaya nga nasabi sa atin ng Lord, read your Bible. Magbasa po tayo ng Bible. Kasi pag nagbabasa po tayo ng Bible, doon po natin nakikilala ang ating Panginoon. Amen? Doon natin nakikita yung promises, doon natin nalalaman gaano kabuti, gaano niya tayo kamahal. Amen? So, ayan. So, sabi nga, gagabayan tayo ng Diyos papunta roon. So, mamaya, ano ba yung roon na yan? Mamaya, tatalakayin po natin yan. So, by the way, Pastor Wendell, pakiano ko orasan na. Then, sa Tagalog, maganda rin siyang basahin. Alam nyo kasi, every time po ako nag-aaral ng salita ng Diyos, yung nangungusap si Lord na, tapos, yung isa pa yung parang, lagi ako nagpapasalamat, kasi may mga natututunan ako. Sabi nga nila, di ba, practice what you preach.
Pero mas maganda, sa sarili mo mismo, sinisermon mo yung talata o yung scripture ng ating Panginoon. So, basahin ko lang sa Tagalog. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyang katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. Amen. So, di ba dati, kapag narinig natin yung banal at yung mga taong nasa paligid natin, honesty, di ba pinagtatawanan tayo? O, ayan na yung si banal. Ayan na yung praise the Lord. Ayan na yung hallelujah. O, baka naman lumagpas ka na sa langit. Di ba? Nararanasan niyo po ba yan? Ako nararanasan ko yan eh. Ayan. So, yun nga. At makikita po natin dito, ano ba ibig sabihin niyang banal? Yung sanctify. Okay, sanctification. Mamaya, tingnan natin. So, ito po ang tunay na mahalagang issue sa buhay natin, mga kapatid. Yung pagpapabanal, yung sanctification. Which is, ito po yung ayaw ng mundo. Itong worldly, ayaw nila yan. Kapag narinig nila yan, gaganon sila sa'yo. Yak, ano yan? Ano na namang issue yan? Ayoko niyan. That's not my thing. Ganyan pa sila. O, ayaw nila, nandidiri sila. Ayoko niyan. Kaya masusunog yung kaluluwa ko. Di ba? So, ayaw nila. Pero alam niyo po ba, yan po yung importante o yan po yung mahalagang issue natin sa buhay natin bilang mananampalataya. At ito rin po yung napakahalagang, importanteng issue na tinatalakay rito ni Apostol Pablo. Ini-encourage niya yung mga taga-Thessalonian. Ini-encourage niya tayo. Kaya nga, di ba, pag nagbabasa tayo ng Bible, ini-encourage tayo. Nalalaman natin ano ba yung dapat na ginagawa o yung dapat na gagawin natin bilang mananampalataya sa Diyos. Now, may the God of peace Himself sanctify you completely. Alam nyo, kapatid, maganda, lagi natin binabasa, paulit-ulit. Kasi kapag paulit-ulit natin binabasa, nakakabisado natin eh. Amen? Alam nyo pa, tayong mga magkakapatid sa pananampalataya, tinatawag po tayong brethren sa tatag sa English, di ba? Generic name po yan ng family of God. Kaya sa Tagalog, mga kapatid. Kaya kayo po'y aking kapatid sa pananampalataya. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi na, I love you with the love of the Lord. Di ba, mahal kita sa pangalan ng Panginoong Yesus. So, dapat, pinapakita yon, pinapadama yon, hindi lang sa salita because love is an action word. Amen? Bird po siya. Pandiwa sa Tagalog. So, may the God of peace sanctify you. So, dyan muna tayo. Sanctification sa Tagalog, pagpapabanal. Handa ba tayong magpabanal sa Diyos? Amen. Praise the Lord. So, kailangan po natin magpabanal. Kailangan po natin alamin ano ba yung pagpapabanal. Ayan, nauna na ako. Yan. So, yan yung sinasabi ng worldly. Kaya nga, ayaw nila yan. Ayaw nila pag-usap. Pero tayo, bilang mananampalataya, dapat po natin pag-usapan, dapat po natin yan pag-aralan. Kasi yan po ang pinakamahalagang issue sa buhay ng isang mananampalataya, lalo na kapag ikaw'y talagang tumatagal na kay Lord, yan, lumalalim ka na. So, sanctification. So, meron pong 3 important things. Number 1, foundation. Number 2, range. Ano ba yung range ng sanctification? Sa Tagalog ng range, yung sakop, yung saklaw, scoop. Yung sa ice cream, yung scoop, gano ba? Then, goal. What is the goal of sanctification? Ano ba yung goal ng sanctification? Okay, dito muna tayo sa number 1 na foundation. So, makikita nyo ba to yung bahay? Diba, yung isa lumubog, yung isa maganda. So, ano ibig sabihin yan? Yung isang bahay, kaya lumubog siya kasi hindi maganda yung foundation na nilagay doon sa bahay, pundasyon. Hindi foundation na nilalagay sa mukha, ha? Pero alam nyo, maganda rin yung foundation sa mukha, di ba? Kasi nagpapaganda rin yun sa mukha. Ayan, kan lalagay tayo ng makeup. So sa bahay, naganda rin, meron po tayong matibay na pundasyon. Kaya yung second house, di ba? Ang ganda ng pundasyon niya. Kaya nga po, kung tayo po ay nasa mabuting pundasyon, nasa tamang pundasyon po tayo, asahan mo, maganda yung kinalalabasan, lumalago tayo kay Lord. Amen. So, foundation. Sino ba ang foundation?
ang Panginoong Jesus. Dito, ipinakilala ni Apostol Pablo. Kaya nga, now may the God of peace Himself sanctify you. Yan po ang pundasyon, the God of peace. Bakit God of peace? Nung pinanganak po ang Panginoong Jesus sa mundong ito, di ba? Peace on earth. Naranasan natin yung kapayapaan. Kaya nga kumakanta tayo ng magkapasko na. Yan, peace on earth and a mercy my, di ba? Pero alam niyo po ba, hindi pa yun yung peace na nararanasan natin. Kundi yung totoong peace, yung the moment na nakilala mo si Lord Jesus, the moment na you accepted Him as a Savior ng Panginoong Jesus. Ayan. Ako'y po'y tuwang-tuwa nung nakilala ko ang Panginoong Jesus. Tuwang-tuwa ako nung tinanggap ko siya sa aking buhay. Sumakay pa ako ng eroplano para makilala ko siya sa Abu Dhabi. So, ayan. So, praise the Lord. Kasi kung babalikan natin yung buhay natin noon, makikita mo, ay, nagawa ko pala yun. Ay, ganun pala ako dati. Di ba? Tapos ngayon, nakikita mo, alam nyo, tinataas po tayo ng Lord eh. Pag talagang sinurrender mo yung buhay mo kay Lord Jesus, amen? Makikita mo yung pagbabago sa buhay mo. Okay, so next, yun po yung pundasyon. Kaya napaka-importante po malaman natin yung pundasyon. Kapag tama ang pundasyon natin, matibay ang kalalabasan nun. Kaya maganda po talaga, aral po tayo ng salita ng Diyos. And then, ito po lagi, tinatandaan ko po to lagi kasi tinuturo rin po natin sa amin dito ng aming senior pastor sa Dubai, na iwasan natin debate. Ako po hindi po mahilig makipagdebate. Kasi minsan may mga taong, mga Kristyano, may mga ibang Kristyano, mahilig magdebate, para po sa akin kasi parang patalinuhan, parang gano'n, hindi ko yun gusto, mga ganyan. Kaya hindi ako mahilig sa gano'n. Basta focus lang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Parang yung mga Bereans, nakikinig tayo, kinukuha natin yung mabuti, and then sinasaliksik natin kung tama ba o mali yung tinuro, kung nasa Biblia ba yun. So dapat be like Bereans. Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Amen? So next is range. Ano ba yung saklaw ng sanctification o yung pagpapabanal? Yan. Sanctify you completely. Yun yung range, yung saklaw. Kumbaga, gusto ng Lord, masanctify tayo ng kumpleto. Hindi yung may kulang, kumpleto. Kaya nga, and may your whole spirit, soul, and body. Yung ating spirito, ang ating soul, at ang ating body. Yun yung gusto ng Lord, masanctify tayo. Amen? So, sanctify you completely, and then tayo rin po we are set apart. Tayo po ay binukod na, inihiwalay na tayo. Kaya nga sabi sa Romans 12:2, wag po tayong makiayon sa mundo. Yung agos ng mundo, kung ito yung trend, makikigaya, wag po tayo. Kasi we are set apart, hiniwalay, ibinukod na tayo ng Diyos. Amen. Binukod na tayo. So, para mas madali po nating mas lalong maintindihan, may illustration po ako dito. Di ba may mga damit po tayong ginagamit everyday use? Yan. Pero meron po tayong mga damit na ginagamit for special occasion. Yun po yun tayo. Yan po yung mga Kristiyano, binubukod. Nakabukod po tayo. Kaya naman, tayo po sabi mo sa katabi mo, you're special to God. Hindi yung special, hindi po yan You're special to God, you're fearfully and wonderfully made. Amen. So napakaganda niyan mga kapatid. Kaya lagi po nyo yan tatandaan, masterpiece ako ng ating Panginoon, ng aking Panginoon. Amen. Sabi nga, may your whole spirit, soul, and body. Ang spirito natin ay kompleto na yan. Kumbaga, perfect na yan. Kasi nanahan na kumbaga, ito na yung binago ng Lord. Kumbaga, ito na yung naligtas, di ba? Kasi nandyan na yung ating Panginoon. Pero yung soul and body, ito na yung nandito na. Kumbaga, ito yung nangyayari po sa atin. Amen? So, makikita natin, yung body natin, physical vessel po yan. Yung soul natin, ito po yung nangyayari sa atin, yung mga naiisip natin, yung mga nararamdaman natin. Kaya importante talaga na
tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Tsaka isa pa, kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, tapos makasama natin mga Kristiyano din, surrounded ka ng mga Kristyan, di ba ang sarap ng feeling, nakakalimutan mo yung gumawa ng hindi maganda, ng masama. Kasi mga kasama mo, mga Kristiyano nag-aanohan kayo ng nag-encourage kayo, nagsasabihan kayo ng mga problema, nagpe-pray kayo sa bawat isa, kung totoong mga Kristiyano, ha? Kasi minsan, may mga kumbaga, yung chichismisan, iwasan din po natin yon. Amen? So, napaka-importante, surrounded po tayo ng ating mga kapatiran. Amen? So, ang body natin, temporary lang yan. Okay? Wonderfully made by God, and body natin, houses of the Holy Spirit. Kaya nga, lagi natin sinasabi, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Amen? So, kung ang katawan natin, itong palabas sa katawan natin, pinapaganda natin yan, pinalalakas natin yan, umiinom tayo ng vitamins, kumakain tayo ng mga masustansyang pagkain, dapat yung soul natin ay pinapakain din natin ng Word of God. Amen? Kasi kung ano yung nilalaman ng isip natin, ano yung nilalaman ng puso natin, yun yung lumalabas sa ating ginagawa. Amen? Amen. So, yan, hindi ko na iano itong sample. So, paulit-ulit na lang natin. Basta importante, mag-aral po tayong salita ng Diyos. Saliksikin natin. Kaya nga sa Matthew 6:33, again, ito po yung paborito namin ng Bible verse ni Pastor Wendell. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Tapos lahat po ng bagay, ibibigay po ng Lord sa atin according sa will niya. Kaya napaka-importante po talaga mga kapatid, I encourage po na mag-aral tayo ng salita ng Diyos, magbasa ng Bible, day and night, umatay ng prayer meeting, umatay ng Bible study, at kung gagamitin ka ng Lord, is a big privilege po yon na gamitin po tayo sa ubasan ng ating Panginoon. And remember, we are the ambassadors of Christ. Dala-dala po natin ang bandera ng Panginoong Jesus. Kahit saan po tayo magpunta. Kaya nga, di ba, para tayong mga artista, pinagtitinginan tayo, tinitingnan tayo, at para rin tayong parang nasa aquarium. So, lagi nating example yan. Titingnan tayo lagi kung kailan tayo magkakamali. Kaya kung para maiwasan din po natin yan, magbasa po tayo ng Bible, ipamuhay po natin yan. Hindi yung kahit nakabisado mo nga yung Bible, mula umpisa hanggang wakas, kahit tuldok, exclamation point, kabisado mo. Di ba? Ang galing-galing mo magsalita, ang galing mo mag-preach. Pero kung di naman nakikita si Lord, wala yun. Basura lang yun. Kaya napaka-importante, may relasyon po tayo sa ating Panginoon. Amen? So, yung important things ng sanctification, number 1, foundation, ang Panginoong Yesus, ang pinakamatibay na pundasyon natin. Number 2, range, yung sakop nito. Gusto ng Lord, yung buong pagkatao natin, buong puso natin, buong kaluluwa natin ay mabago. Amen? So, ano naman ang goal? Ayan. Alam niyo po ba sa Tagalog yung preserve blameless? Ito po yung walang kapintasan. Amen? Kasi nais ng Lord na mamuhay tayo bilang mga Kristiyano, na mamuhay tayo na mayroong nagpapatuloy tayo sa kabanalan. Ayan, sa kabanalan. So mamaya tatalakayin natin yung kabanalan na yan. Ayan na nga pala. Meron pong stage ang sanctification. Number 1, positional sanctification. Number 2, progressive sanctification. And lastly, ultimate sanctification. Dito tayo sa positional sanctification. Ano ba ito? Yung positional sanctification, ito yung ito yung true Lord Jesus Christ na ligtas po tayo. Nagkaroon po ng na-reconcile po tayo. Yun po yung position natin na justified tayo. Amen. Naligtas po tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. Yun po yung bagong identity natin. Kaya huwag po natin kalilimutan yan. Yan.
So, dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang doon palang banal na tayo. Di ba? Ginawa tayong banal ng Panginoong Yesus sa pananampalaan, sa pamamagitan ng minsanang, so sabihin ng minsanang, isang beses lang. Kaya hindi natin dapat sinasaktan yung ating mga sarili. Kapag tayo dati, di ba, nung Katoliko pa, Katoliko pa tayo, pag nagkakasala tayo, ay, nagkasala ako, parurusaw yung sarili ko, di ba, ganun tayo. So, hindi pala dapat. Kasi isang beses lang nangyari, nung hinandog ng Lord Jesus ang kanyang sarili, at yun ay sapat na. Amen? Okay. So, doon po tayo, naligtas po tayo, nagkaroon tayo ng bagong identity dahil kay Lord Jesus. Positional sanctification. Ito na yung bagong identity natin. Amen? Na-reconcile po tayo kay Lord. And then yung progressive, ito yung maganda. Kaya yung progressive, alam niyo po ba yung progressive? Ito yung kasalukuyan. Ito yung nangyayari po sa atin. Ito po yung binabago po tayo ng Lord ng dahan-dahan. Hindi yung, nung tinanggap mo si Lord, ay mabait na ako, hindi. Ito yung dahan-dahan, unti-unti, tinatanggal ng Lord yung mga mali mo, yung mga pangit na pag-uugali mo. Di ba pansinin mo nung New Year, pag New Year, di ba, nagsusulat tayo ng mga resolution natin, gusto kong bumait, di na ako magsisinungaling, di na ako magnanakaw. Pero ilang araw lang yon. Balik ka na naman uli sa dati. Kasi wala pa si Lord sa buhay mo. Pero nung dumating na ang Panginoon sa buhay mo, tinanggap mo na siya, di ba nababago na tayo? Yun yung progressive. Nagpo-progress, yan. Kasalukuyan yan. Amen. And lastly, ultimate. Ito naman yung body natin na kung saan babalikan po tayo ng Diyos. Ito yung reason bakit tayo babalikan. Kasi kaya nga, di ba, dapat manatili tayo, nagpapatuloy tayo sa pagiging banal. Kasi yung katawan natin, babaguhin na yan. Magiging glorified na yan. Kaya nga po yung Shekinah, ibig sabihin yan, nagniningning. Tignan mo ngayon katabi mo kung nagniningning. Yan, nagniningning. Nagniningning. Hindi naman pawis. Ayan. So, nagniningning. So, glorified. Glorified na po tayo. Amen. Yan yung pagbabalik ng ating Panginoon. So, napakaganda, di ba? Talagang piniprepare. Yun po yung dapat na ginagawa. Yun po yung dapat na yung ultimate goal natin sa ating mga buhay. Amen? So, the Holy Spirit regenerates you. Sa mga nag-aaral sa EMI, alam nila, ibig sabihin yan. Nire-regenerate. Binabago po tayo inside. Ang pangit naman kung outside ka lang nagbabago, di ba? Kaya nagsisimula sa kaloob-looban mo at papunta yan sa labas. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko or kakilala ko sa Dubai. Sabi niya, mas gusto raw niya sa loob, yung pinapaganda, kaysa daw sa labas. Kaya umiinom siya ng mga vitamins na mga pampaganda. Hindi raw siya sa mga makeup, ayaw. Kasi mas maganda raw yung sa loob. Tayo naman bilang mga Kristiyano, beautiful tayo inside and out. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maganda ka. Paganda ng paganda. Amen. Di ba yung kanta natin, ang buhay ng Kristiyano ay ganito, paganda ng paganda. Paganda naman talaga tayo di ba? Pagwapo ng pagwapo, payaman ng payaman. Ayan. So, amen. Ang Holy Spirit, yun po yung nagre-regenerate. Kaya nga ang Lord Jesus, bago po siya umakyat sa langit, sabi niya, iiwan ko sa inyo ang banal na Espiritu na inyong kasama. So, yan po yung kasama natin. Siya po yung nagre-regenerate po sa atin para po tayo bigyan ng bagong buhay and then comes inside you and then makikita yan sa panlabas po natin. Kaya nga, di ba, pag may mga kakilala po tayo after long years na nagkita kayo, magugulat sila, ikaw na ba yan? Wow, ang ganda-ganda mo naman. Tapos, ang bait-bait mo na, ganyan. Anong sikreto mo? Di ba? Gusto mo malaman kung anong sikreto ko? Yun na yung time na pwede na tayo mag-share sa kanila ng 4SL. Amen. So, yan, regenerate. Nakita nyo sa 2 Corinthians. Basahin nyo nga po sabay-sabay. 1, 2, 3. Malabo. Amen. Di ba?
Ang banal na salita na nagsasabi, tatlong words siya, new creation, new things, new. So lahat po tayo bago na. Binago na po tayo ng Lord. Amen. So, sabi nga sa 1 Thessalonians 5:22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. That is the gentle reminders po sa atin lahat. Pag alam mong mali, alis. Kahit na maraming gumagaya, no. Kahit nag-iisa ka lang, alam mo yung tama at hindi tama sa paningin ng Diyos. Alam nyo kasi dito sa mundo natin, nakikita natin, bumabagsak na yung sistema ng mundo, di ba? Nakikita natin, nag-iiba na. And then, ngayon, hindi ka pwedeng mag-comment, hindi ka pwedeng magsalita sa mga gender equality. Kasi pag nagsalita ka, anong gagawin? Ka-cancel ka nila. Yak, gaya na naman, nagsalita na naman yung banal dyan. Ganun nangyayari. Pero yun po yung nangyayari ngayon sa mundo. Di ba? Kaya nga makikita natin kung darating yung panahon na yung sino yung sumusunod sa salita ng Diyos, yun yung tinuturing na masama. Diba? Pero wag po tayong matakot kasi kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Lord sa 1 Thessalonians 5:22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Amen? Hindi po tayo against dun sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Against po tayo dun sa prinsipyo ng mundo. Diba? So, dapat ipag-pray natin sila, talagang prayers po talaga. Napakahalaga po talaga na manalangin. Amen? So, yun yung goal. Ang goal natin ay dapat ito. Ang tunay na Kristiyano na bubuhay sa kabanalan. Mga kapatid, pag tayo po ay yung spirit, yung fruit of spirit natin, ito yung ugali natin na bago tayo nung nakilala natin si Lord. 'Di ba? Kung dati mainitin ang ulo natin, kung dati mainggitin tayo, kung dati lagi tayong naninira ng tao, pero nung nakilala natin si Lord, sa puso natin, tinanggap talaga natin siya ng tunay, ha? Kaya nga 'di ba dapat tanungin din natin yung ating mga sarili, tunay ba akong Kristiyano? Tunay ko bang tinanggap ang Lord Jesus? Ayan. Kasi ang tunay na Kristiyano nabubuhay sa kabanalan at nagpapatuloy sa kabanalan sa habag ng Diyos. Amen. So hindi po natin magagawa yan. Magagawa lamang po natin yan sa grace ng Lord. Ayan. Yan yung pinaka-goal. Preserve blameless. Manatiling, kumbaga walang kapintasan. Coming. That is the presence. Ito na, darating ang ating Panginoong Yesus. Yan yung reason, kaya babalik ka. Kaya nga po mga kapatid, manatili po tayong banal, magpatuloy tayo sa kabanalan. Paano natin gagawin yan? Magbasa po tayo ng Bible. Basahin natin ang salita ng Lord, mag-aral po tayo. Amen? So, mga kapatid, may the God of peace Himself sanctify you completely. And may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So that is the goal bilang mananampalataya. Yan yung dapat nating pinagtutuunan ng pansin. Yan yung dapat, kasi yan yung pinakamahalaga. Kumbaga, kanina yung issue, yung pagpapabanal. So now, yung subject natin, yung magpatuloy tayo sa pagpapabanal. Manatili tayong banal hanggang sa dumating ang ating Panginoong Yesus. Amen? So, tingnan nyo nga itong lighthouse. Di ba? Ang lighthouse, wala namang tunog yan eh. Di ba? Walang ingay yan. Pero nagbibigay siya ng liwanag. Sana ganun din po tayo. We are the salt and light sa mundong ito. Kung may mga nangyayaring hindi maganda sa mundong ito, kabi-kabila, di ba, ang gulo-gulo, huwag na tayong makisawsaw. Let's pray for them. Huwag po natin silang i-judge. Kasi wala naman pong perfect mga kapatid. Wala po. Pray lang po natin sila. And then, huwag po natin kalilimutan na binigyan din po tayo ng discerning heart ng ating Panginoon. Pag alam mong sumusobra na, alam mo yun may heart discerning at binigyan tayo ng Lord. And then yung wisdom. Binigyan po tayo ng wisdom ng Lord. Di ba naalala nyo dati yung tinuro ko rin yung about yung do not
angry ba yun? Di ba? Yung nagmagalit ka pero huwag kang magkakasala. Kasi ang Lord Jesus, nagalit din siya eh. Pero hindi siya nagkasala. So may mga bagay na, kumbaga kailangan mo rin mag-real talk, pero sa tama, alam mong tama. Amen? So yan, mga kapatid, kailangan po, salt and light po tayo sa mundong ito. So let's God make you whole again. Paborito kong kantahin lagi yung Holy Spirit. Ewan ko, alam niyo yun. Yung Come, Holy Spirit. Yan. Spirit move in my life. Spirit move, I am falling. Yan. Gusto kong kantahin yun. Yung Holy Spirit talaga. So, let God make you whole again. So, mga kapatid, iwanan mo tong question na to. Ano ang mga bagay sa mundong ito na hindi maiiwasan pero mangyayari? So, kayo na pong sumagot niyan between you and God. So, sabi nga, last advice. Ang plano ng Diyos ay parang ways. Alam niyo yung ways? Yeah, pag nagmamaneho kayo, alam niyo yung ways. May mga rerouting, may traffic, pero dadalhin ka pa rin sa pinakamagandang destinasyon. Kaya nga, di ba, kanina, dadalhin po tayo ng Panginoong Jesus papunta roon. Dito na po tayo, dito tayo. Kaya huwag po tayong umayon sa takbo ng mundo. Pinakamagandang destinasyon po yun. So, dapat mga kapatid, ang ating goal ay mag-sanctify o sanctification po tayo sa Panginoon. At magagawa lamang po natin yan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Amen. Sa biyaya po ng Lord, magagawa po natin yan. So, be sanctified for God. Amen? Sa palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po'y tumayo. Samahan niyo po akong manalangin.